Isang mapagpalang araw po ng Martes sa inyong lahat mga kapatid. Martes po ngayon sa loob ng ikalawang linggo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. At dahil April 9, ngayon po ay national holiday sapagkat pinagdiriwang ang araw ng Kagitingan. Kaya dahil walang pasok, pwede po kayo pumunta dito sa pila upang dalawin San Antonio sa kanyang dambana. We'll be happy to welcome you and to see you all here at the National Shrine of San Antonio de Padua. Pagbati po sa mga deboto sa San Antonio ng Padua at sa lahat po ng mga tumutulong sa amin sa anumang pong halaga at mga bagay na ipinagkakaloob, maging sa inyong mga panalangin, kami po ay lubos na nagpapasalamat. Patuloy po nating ipanalangin ang isa't isa. At welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita sa araw na ito. Mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito, pagnindilayin po natin ang mabuting balita ayon kay San Juan. Mula po sa 3 kabanata, mga talata 7 hanggang 15. Ito po ang pagbasa ng Ebanghelyo na sinusundan ng famous na John 3:16. At sa ating Ebanghelyo, nilalarawan po ang pakikipag-usap ng isang Pariseo na si Nicodemo sa ating Panginoong Hesus, bagamat ito ay sa palihim na paraan. Ang title po ng aking reflection ibabahagi ay nagsasabing, hindi lahat ng inaakala nating masama ay totoong masama. Mga minamahal kong kapatid, totoo naman po na ang buhay ay larawan ng dalawang muka. May mabuti at may masama. May mahirap, may madali. Hindi palaging mabuti ang ating kalagayan. Minsan, dahil sa sakit, dahil sa problema, tayo po ay nahihirapan din. May mabuti at magandang panahon. May maganda at pangit na sitwasyon. Kaya larawan po ng dalawang muka ang maraming bagay sa buhay natin. Maganda at pangit, mahina at malakas, masama at mabuti. Lagi pong may pagsasalimbayan ng dalawang muka ng lahat ng mga bagay. Sa anumang propesyon, may mga taong gumagawa ng mabuti, pero meron din naman pong hindi nagpapakabuti. Pwedeng piling gumawa ng mabuti, pero may pinipiling gawin kung anong mali at masama. May mga doktor na totoong tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin. Nagpapagaling ng mga may sakit, nagliligtas ng buhay, at kung minsan nga, wala namang hinihinging bayad sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero karanasan na rin po natin na magsasabi na meron din po naman na mas inuuna pa kung magkano kikitain kesa ang makapagligtas ng buhay. Hindi tatanggapin sa ospital kapag mahirap lang ang pasyente at walang depositong ibibigay. Tumatawad na, kapos sa budget, hindi mo na makausap, hindi mo mahagilap. Sorry po, pero yan po ay katotohanan. Nangyayari po talaga yan. May mga abogadong tapat at meron namang abogadong ang hanap ay malaking kita sa kanilang propesyon. Kahit naman po sa mga lingkod bayan, pasensya na po pero ito po ay totoo. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. May mga tunay na naglilingkod at sila po ay kahanga-hanga. Ang iniisip ay ang kapakanan ng bayan. At meron din naman na naglilingkod, pero mas inuuna pa ang pagpapayaman. Sana po lahat tayo maging makatotohanan at tapat, mabuti sa ating mga tungkulin at magpakita ng malinis na hangarin. Sa mundo ng Biblia, ang mga Pariseo po ay kinikilalang number 1 enemy ng ating Panginoong Hesus. Sila po yung mga detractors, sila yung laging nakakontra, sila yung laging naghahanap ng butas para hulihin si Hesus sa kanyang mga gagawin, sa kanyang mga sasabihin. Maganda ang ginagawa, masama naman ang kanilang iniisip. Kahit walang ginagawang masama, pagbibintangan pa nga kung minsan, gagawa ng kwento para ipahamak lamang ang Panginoong Hesus. Hindi sila masaya kapag walang nakikitang masama kahit sa mabuting ginagawa ng kanilang kapwa.
Sa Ebanghelyo, binabanggit po ang isang miyembro ng mga Pariseo ng pangalan po ay si Nicodemo. Pagamat hindi maganda ang reputasyon ng kanyang mga kasama, si Nicodemo bilang isang Pariseo ay may tuturing nating isang mabuting Pariseo. At yan po ay nakita natin sa kwento ng kanyang pakikipagtagpo ng palihim kay Jesus, nakikipag-usap, bukas ang puso at isip sa pakikinig upang matuto at unti-unting baguhin ang kanyang kalooban. Sapagkat sa huli, si Nicodemo ay naging kaibigan ng Panginoon. Naging daan ng kanyang pakikipag-usap kay Jesus sa pagbabago ng kanyang kalooban. Kaya una, tinuturo po sa atin na maging maingat tayo sa paghusga sa ating kapwa. Hindi lahat ng inakala nating masama ay totoo at tunay na masama. Kumisan pa nga, yung inakala nating masama, sila pa pala yung magliligtas sa atin at magpapakita sa atin ng kabutihan. At yung nagpapakita ng maganda sa simula, naku, ingat-ingat po kayo dyan. Baka pakitang tao lang, sila po din yung sisira sa inyo. Yung mahilig magpapansin, magpa-impress, naku, marami pong ganyan. Kahit naman po sa simbahan, hindi po nawawala ng mga ganyang klase ng mga naglilingkod. Sorry po bato-bato sa langit, ang tamaan po huwag magalit, kayo po ay mag-isip. Kapag totoo lang naman po ang aking sinasabi. Pangalawa, maging bukas ang isip at puso sa mga salita ng Diyos. Ito po ang pinakitang halimbawa ni Nicodemo. Maraming hindi naunawaan si Nicodemo sa mga nasusulat sa banal na kasulatan. Marami siyang katanungan at hindi siya nahiyang sabihin ito kay Jesus. At siya ay naging handang makinig, binuksan ng kanyang isip at ng kanyang puso. At sa kanyang pakikinig, unti-unting binago ni Jesus ang kanyang kalooban. Nicodemus was actually in the dark hours of his life. Marami siyang hindi naunawaan. Siya ay nasa dilim ng pagtatanong. At sa pagsagot ni Jesus sa kanyang mga katanungan, dahil batid ng Panginoon ang kanyang malinis na hangarin, binago ng Diyos ang kanyang kalooban. Kaya sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Guro pa naman kayo ng Israel at hindi nyo naunawaan ang mga bagay na ito? Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sasabihin ko ay tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa langit?" Kaya sa patuloy na pakikinig, binago ni Jesus ang kalooban ni Nicodemo. Pangatlo, maging bukas sa pagdidikta ng Espiritu Santo sa ating buhay. Be docile and be open to the leadings of the Holy Spirit. Kaya sabi sa Ebanghelyo, umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito, ngunit hindi nyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Kaya naniniwala po ako na hindi lamang ang dark hours sa buhay ni Nicodemo ang nagtulak sa kanya para lumapit kay Jesus. Ito po ay bunga rin ng kanyang pagiging bukas sa paggabay at pagdidikta ng Espiritu Santo sa kanyang puso. Ang Espiritu Santo ay ang Diyos na ating kakampi, bagamat hindi natin nakikita. Siya ay gumagalaw at umaakay sa atin, bagamat kung minsan hindi abot ng ating paningin, sapagkat siya ay diwa, siya ay Espiritu, hindi nakikita, subalit siya ay ating nararamdaman. Likas po sa tao ang pagiging mabuti. Kung mayroong ang nakagagawa ng masama, yun po ay dahil sa nagpapadikta siya sa espiritu na hindi galing sa Diyos. Ito po ay espiritong mula sa kaaway ng Diyos. Kaya maging bukas tayo sa aral ng salita ng Diyos, katulad ni Nicodemo, at patunayan natin na kahit tayo nagkakamali kuminsan, may pagkakataon pa rin tayong magsimula at makapagbagong buhay. Hindi lahat ng inakala nating masama ay totoo at palaging masama. Manalangin tayo. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sa gabay na ibinigay mo sa amin sa araw na ito, sa pagninilay na ibinahagi. Katulad ni Nicodemo, maging bukas nawa kami sa pagtanggap sa iyong mga salita na bumabago sa puso ng bawat isa sa amin. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung inyo pong nagustuhan at nakatulong, i-like ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala, at mga kaibigan. Let us fill the world with the message
and power of God's words. Magpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.